ayaw kong siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako. Totoo, meron naman talaga. Just gusto lang talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Eh, depende yan kung anong sabihin ni Pangulong Duterte. Sabihin, mag-oposisyon na tayo. Sasama talaga ako. Kung sabihin niya, huwag, neutral lang tayo. Nandiyan ako. Magandang umaga, Sally, at magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Sir, maraming issue. Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice sa inyo, kay dating President Duterte. Decided ka na po ba not to attend sa House inquiry? Yes, decided ako. Initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan ako mag-attend talaga dahil I don't want him to face the hearing siya lang. Samahan ko talaga siya. But this morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta, ayaw niya mag-attend, so case closed na. Hindi talaga ako pupunta. So final na. Ano yung concern niyo, sir? Baka hindi maging maganda yung treatment, kaya ayaw niyo humarap sa House inquiry? Hindi naman, wala man akong problema. Expected naman talaga natin yan kapag gano'n, no? Yung mga, lalong-lalo na yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house ay siguradong they will be ganging up on me. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. But wala akong problema doon. Ang sa akin lang is na ayaw ko maging president. Ayaw ko maging president as far as violating the time-honored and institutionally enshrined tradition of the legislature na yung interparliamentary or inter-chamber courtesy. So, i-clarify ko lang, sir, in-advise po ba kayo ni SP Escudero not to attend? Yes, ang sabi niya sa akin, you may not attend. So, I sought his advice, his guidance. Nung lumabas yung informasyon na ganon, tinanong ko siya kung ano bang guidance mo sa akin, attend ba ko or hindi. Sabi niya, you may not attend. So, thank you. I will not attend. Kasi according to Congressman Abante, susulat daw sila kay SP Escudero. And they are saying na hindi naman daw kayo iimbestigahan as senator but as former PNP chief. Walang problema nga doon. Sabi ko nga, wala akong problema. Yun nga lang. I choose not to attend. May option naman tayo eh. They can invite us. And we can also invite them. But we reserve the option to attend or not, and also them pwede rin silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende sa kanila. Depende rin sa akin. So, my final decision is not to attend. Pero sir, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because noon pa man, hindi pa nakulong si dating Senator Laila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? So pabalik-balik na lang. So sabi ko, for me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot, pabalik-balik ang investigation. Ano yung nakikita niyo motibo? Bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga, sir? Sino ang nag-file resolution? Diba? But then again, I don't like to intrude into their function, into their turf. Because nga, sabi ko nga, we have to respect interparliamentary
courtesy tradition. Respetuhin natin yan. At sige lang, kung mag-imbestiga sila, wala pa akong problema. In the same manner, pag kami rin nag-imbestiga, kami rin may ginagawa dito, huwag na sila makialam dapat. We respect each other. But then again, ako'y nagpapasalamat sa kanila sa ginagawa nilang investigasyon. Baka kala ninyo, ako'y naiinis sa kanilang ginagawang investigasyon. Bagkos ako'y nagpapasalamat sa kanilang ginagawa dahil nga it only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only the criminal justice system but including the legislature. They are functioning. They are investigating this case. So hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa dahil ang daming nag-imbestiga pati na ang Kongreso. So parang favorable para sa That's inyo. favorable on our part dahil makita ng international community gumagana naman talaga ang hustisya sa Pilipinas pati nga ang legislature ay nakikialam sa investigasyon na ito. Diba? So sir, yung decision nyo ni former President Duterte not to attend, hindi naman po dahil ayaw nyong makaharap si dating Senator Leila de Lima kasi invited din po siya doon. Well, masaya nga kung makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her freedom. O yung pagkalabas niya, gusto ko sana. In fact, wala ba akong bad blood against Senator de Lima? Binisita ko pa nga siya noon sa kulungan nung ako'y Chief PNP. Kinumusta ko siya doon. Wala pong problema kung magkaharap tayo. So sir, gusto niyo i-congratulate dahil kumbinsido rin ba kayo na walang matibay na ebidensya o malakas na kaso laban sa kanya? That I cannot say. Hindi ako kumbinsido. Kumbinsido man ako or hindi kumbinsido because I don't know the nitty-gritty of the case. Because the PNP during that time, when I was the chief, we were not party to the case build-up, to the filing of the case. Lahat yan ay ginawa ng DOJ. Direct filing ang ginawa ng DOJ. And ang papel lang ng PNP noon during my time was to implement or to serve the warrant of arrest at the time. Hanggang doon lang kami. Kung sa investigation at saka sa filing ng kaso, wala po ang PNP doon. DOJ diretso. Kasi some are saying na mukhang harassment lang talaga yung drug cases laban kay Senator de Lima para daw patahimikin dahil during that time nag-iimbestiga siya about the Davao Death Squad. Everybody is entitled to his own opinion. Okay, Mean? Yes, Mean. Morning. Sabi niyo, useless naman umattend. Sabi niyo po, sir, useless naman umattend sa hearing ng House. Pero bakit ang laking factor ni former President Duterte? Bakit kung darating siya, for you, a-attend ka na rin? Kahit na feeling mo useless yun? Well, that's pagmamahal sa tao. Ayaw kong siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya, no? Siya ang presidente doon, ako ang chief PNP. I was his implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, hindi kaya sagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na hindi ko siya matulungan pag siya ay tinatanong. So, Sir, you said nalaman niyo kagabi final answer ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? well, I was just informed by one of his former cabinet member nagsabi sa akin na hindi mag-attend si Pangulong Duterte. So, I just got the information from somebody. Hindi naman, but one of his former cabinet. So.
So sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation? Pero sabi niyo nga pa ulit-ulit. So may nakikita ba kayong political motive? Ito, meron naman talaga. Meron talaga. Just gusto lang talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Ito nga, why go to ICC? Na functioning naman yung ating mga korte dito. Di ba? Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC, where in fact, in truth and in fact, na some of these cases, pagdating pala sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng pulis, justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa within the framework of within the legal framework. So, gusto na isama yung lahat para by the numbers ihatid sa ICC kuno. Yun ang gusto nila. Hindi nga nagpo-prosper dito sa local courts, hindi nga pumapasa, doon na pa sa ICC. And we have to treat each case individually. Hindi ko sinabi I must say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. So, meron talaga, meron at meron. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Hindi man ito yung isang one act lang na crime against humanity na 100 lang na eroplano binagsakan ng napambam yung isang village, sunog lahat ng tao, patay lahat ng tao. Hindi man ito ganun. May individual man ito na anti-drug operation na nangyayari. So, paano mo imbestigahan as a whole? You treat each case individually. Dapat. Okay, RG Cruz from ABS-CBN, sir. Kapalit ni siya. Sir, ika-clarify ko lang po. Yes, RG. You believe na yung pag-iimbestiga ng House, because you said you welcome it earlier, proves na hindi kailangan ng ICC? Yes. Yes. But sir, That everyone is working here in the Philippines as far as justice, at the attainment of justice is concerned. so gagamitin yung argument yun, sir, sa ICC? Well, that's a rational being will really conclude na talaga gumagana. So, hindi ko naman sabi na i-capitalize ko yan. I'm just telling you what I see. Before Mayan, sir, si former Senator De Lima, after ng dismissal ng kanyang drug cases, sabi niya, napatawad na niya yung mga tumistigo laban sa kanya dahil mga nag-recant daw yung mga yon. Pero hindi pa niya handang patawarin ng dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, umaasa siya na uusad na yung kaso laban sa dating Pangulo sa ICC at sana daw ay humantong na yon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. And a comment on that, sir? Ewan ko kung paano niya sinasabi yan na abogado naman sana siya. Bakit pupunta pa siya ng ICC na may korte naman tayo dito? Hindi naman it's not dalawa lang naman yung grounds para pumasok ng ICC. Apo. If there is no existing criminal justice working criminal justice in the territory, or the local authority is not acting on it. Parang ganun. Dalawa lang yan lahat naman yan ang answer sa dalawa is parehong yes, parehang no, di ba? Parehang no ang sagot doon sa dalawa na yon. Okay, related question pa rin from Mayan and then Raymond. Sir, isa na lang sa akin on this matter. Related din doon kay Senator De Lima, doon sa latest interview niya after she was freed, sir.
sabi niya it's really about time na si Pangulong Duterte naman daw yung magsumagot at magpaliwanag. Sir, you also said hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So, hindi ba sir talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na merong human rights violation na nangyayari? Sinong responsible doon? Yung napapanagutin mo, pa-explainin mo. Bakit si Pangulo, Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan eh. Gusto niya matapos yung problema natin sa droga. Oh, yun lang naman ang gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. What? Siyempre as Commander-in-Chief, di ba sir? Yes, as Commander-in-Chief. Doesn't he owe that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that are going to be filed in court, but not in the lower house. Okay, Raymond. Yeah. Sir, nabanggit nyo kanina na may political motive yung House hearing doon sa Duterte, ICC, and yung human rights. Sir, sa tingin nyo walang kinalaman ito or any link doon sa ginawa nyo pag-imbestiga sa PDL leak dahil marami nasaktan at pwede na may kumpas sa taas na sige, get back to bato? Dapat silang sumagot. Mahirap na mag-speculate, no? So baka sabihin nila, mali ka sa iniisip mo. I don't want to speculate. I don't have the correct information. Wala, as of now, wala akong information sa ganon. Yung may binabagit si Senator De Lima after being freed, sabi niya babalikan daw niya yung mga may kumbaga nasa likod ng kanyang pagkakakulong for 6 years or more. Everyone deserves justice. If she feels siya nangangailangan ng hustisya, then we have the courts to go to. So, no regrets. No regrets at all from your end being the implementer of the anti-drug war. No. Regrets. No regrets. No regrets. No regrets. Okay, related question. Raymond Dadpaas. So, isa lang. Kasi nabanggit mo kanina na parang what you're worried about pag pupunta ka sa house are yung mga left-leaning organizations. Hindi ako worry. I am aware, but Yes. I'm not worry. Yes. I'm aware na gigisahin nila ako. Pero considering the simmering political situation ba doon ba kayo lang ba talaga nakatingin na pwedeng magdiin sa inyo yung mga grupong ito or may mga other groups considering yung nangyayari sa political situation natin ngayon? You hit the nail. You hit the nail. Pwede merong ibang interest groups na pwede magdidiin sa atin. Hindi lang yung kaliwa. At yun ang lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Are you not bothered, sir? Ha? Are you not bothered? No, I'm not bothered. I'm not bothered. Okay, related question from Mav. And then Danielle. Sir, may concerns po ba kayo na makaka-apekto sa election next year, itong ginagawa pong hearing? Dahil sa? Yung pong ginagawang hearing kung makaka-apekto po sa election sa susunod na taon. Well, as far as epekto sa election ay settled na yan eh. During the last elections, ganun man din ginagawa sa atin. Imbestiga dito, imbestiga doon, inuupakan tayo about the war on drugs. But still, the people has spoken. Pinanalo ako ng taong bayan. How much more ngayon na maramdaman ng mga tao na rehased
rehas na yung mga issues na yan, hindi na sila nagsasawa, paulit-ulit, wala nang ibang ginagawa, pabalik-balik na yung issue na yan, kahit na yung mga kaso ng mga pulis na mayroon ng court decision, ruled by the court na walang sala yung mga pulis, babalik na naman, inimbestigahan na naman, so ang tao ay magsasawa rin sa kakabalik-balik ng issue na yan. And I'm not worried about that. Because I am very optimistic that the people knows what is the real happening as far as the Philippine community is concerned, the Philippine society is concerned. Alam ng taong bayan kung ano talagang what's the real score. So ipawabaya ko lang sa taong bayan kung anong kanilang decision sa akin. So sir, as of now, 100% you are running? 100%. Yeah. Magpapare-elect ako. So sir, in-expect nyo na ba na nung nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawin ganito under the Marcos administration laban sa inyo? Well, Dahil ba ito sa naghiwalay na ng landas ang Pangulo at si BP Sara? I was expecting that magandang takbo dahil unity nga. Yeah, diba? unity. Unity nga, di ba? I was expecting na everything will be going smoothly because the Marcoses are so supportive of the Dutertes and the Dutertes are also very supportive of the Marcoses. Unity nga eh. Yeah. Eh, So what happened, sir? You know what happened. So, So hindi you know ba what happened. genuine yung binuong unity team? Parang ginamit lang ba nila during the election and then after that? I don't know. Sige lang. Bahala na kayo dyan. Mag-isip kung ano nang... Anyway, yes. si Daniel muna. And then, related question ka rin, Daniel. Sir, klaruhin ko lang yung kanina. May human rights violation kaya nag-iimbestiga. Nung time nyo sila, kahit yung time nyo lang, sir, meron talaga. Meron. Napakasuhan nga yung mga pulis na gumawa yung may bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Eh, ano pa yun? Hindi ba yun violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? So, meron. Pero sir, insofar do sa leadership, walang utos naman na... Sabi, walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagong leader na mag-utos na gano'n. At saka walang gagong pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Personal na yun. Pero walang pulis na. He's trained public safety basic recruit course. Nasa program of instruction yan kung paano mo i-handle yung police operations without violating the rights of the people. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andyan yan sa training ng police, yung paggamit ng the use of force. Train yung police na yan. Kaya ang police, alam mo, kaya sabihin ng chief of police, patayin mo yan. Sabihin pa pa ng police na, uy, kung gusto mo yan, ikaw pumatay. Hindi ako dahil alam ko ang batas. Sasagutin ka ng police ng ganun. Pero sir, bakit kaya nagkaroon pa rin ng mga, kung sinabi nyo wala naman talagang sipa or wala namang utos from the leadership, pero bakit pa rin naging talamak or sabihin natin may mga nangyaring ganong human rights and human rights violations? It is because of the situation on the ground. Situation on the ground. Bumaba ka sa ground, tingnan mo ano nangyayari. Merong lumalaban, merong nanlaban, meron din hindi lumaban, binaril, kaya nga, nagkakasuhan nga eh. Tingnan mo lang kung ilang pulis din ang namatay sa war on drugs. Ilang pulis din ang nasugatan sa war on drugs. Marami. Kaya nga, sabi ko, in order to attain justice, you have to treat each case individually and separately. Huwag mong ilump lahat yan. Dahil otherwise, justice will be denied not only to those victims but also to the policemen kapag nilalamp mo yung kaso na yan. Okay, other issue na tayo. Ay, the same. Related, ano ba? Ay, related pa rin. Ayan, si ano muna. Hindi pa. Ano po,
Sir, good Election morning po. Sir, Yes. do you have fears na with the split of the unit team, makaapekto yun dun sa galaw ng Marcos administration regarding ICC? Before, merong promise po si President Marcos na hindi pa papapasukin. Well, as far as I know, the President is very consistent in his statements, no? Hindi siya nagbabago. Kahit na marami ng gustong babaguhin yung kanyang statement, maraming insinuation na okay na si Presidente, gusto nang papasukin ng ICC. But then again, nagre-rebound ang Presidente, nagsasabi na I will not lift a finger just to cooperate with ICC. Not even a finger will be lifted to cooperate with ICC. And he is not recognizing the jurisdiction of ICC. So, very consistent naman ating Pangulo. Yung ibang tao lang na interesado talaga na magbago ang Pangulo sa kanyang stand, yan ang gumagawa ng mga istorya. Ha? Pero si Pangulo, very consistent. Nakakaya nga kay Pangulo eh. Sabihin ni President Bongbong Marcos na naman na ano ba kayo? I've said this for 1,000 times, for 1,000,000 times that I will not cooperate with the ICC. Nakakaya na eh. Presidente yan, kinukulit natin pabalik-balik, ilang beses na niya sinasabi yan. So ako nahihiya na rin sa kanya. Dapat respetuhin natin yung statement ng Pangulo. You completely trust his words? I completely trusted his word. Okay, other issue na tayo. Before RG, simulan ko lang ha. Sir, according to BP Sara, former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito? O dito? Seryoso ba yun, sir? No, medyo nagulat nga ako. Nagulat din ako kayo. dun sa balita na yon. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging guerrilla-style campaign. Guerrilla tactics ang gagawin namin kasi hindi kami manok ng administration, hindi rin kami manok ng opposition. Nasa gitna kami, so para kami mga guerrilla nito. So, very lonely yung aming magiging campaign trail. Kami dalawa lang. But with that latest information na may 3 Duterte na tatakbo, at saka kung magsiseryoso si Philip Salvador, so magiging 6 na kami ngayon sa campaign trail, masaya na ito. Masaya na, happy na. Baka from guerrilla tactics, maybe we will be shifting slowly to somehow conventional tactics. From unconventional to sort of conventional, little conventional. RG. Sir, I have 2 questions. Yes. Ano pong inyong masasabi dito sa pinupropose ni dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, anybody can form a unity ticket against Duterte. Walang prohibitions dyan. So kung gusto nila dyan, mag-usap sila sa Malacanang at saka yung mga yellow or pink ba, mag-usap sila kung gusto nilang mag-align. Hindi mo natin sila pwedeng pigilan kung gusto nila yan. Sir, may binanggit din po si VP Sara na yung tungkol doon sa pronouncement niya doon sa mga kapatid niya at sa kanyang ama na sabi ng nanay niya yon. Sa pagkakakilala ninyo, dahil nga nasabi niyo that UNSBG are part of the extended Duterte family, sa pagkakakilala ninyo, gaano ka-influential si Ma'am Elizabeth sa mga anak niya? Very influential yun. Mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. So, just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila. Lalong-lalo na si BP Sara. Love na love na yung mother niya. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung filing of candidacy kung talagang magpapile sila. But then again, masasabi ko lang sa'yo is that I know BP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro.
Yung mga kapatid na niya yan ang mga kapatid na niya yan ang at stake. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. Sir, yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threatened pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila maging opposition, yung liberal. Magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So, maging administration na sila. So, gusto nilang gawin yung opposition ngayon, yung Duterte. So, sa tingin niyo, malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Napakalakas pa rin. Kasi mo yung survey. Survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinarong tao, palagi sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte pagka-president, sir. Gusto namin patuloy niya yung ginagawa niya. Ayun, palagi narinig ko. Not porque I am an ally of President Duterte, kundi may personal experience lang yan pag nandun ako sa baba. Kakausap ko yung ordinaryong tao. Kaya lang, sir, maganda bang tingnan kung sakali na magiging miyembro ng Senate, mag-aama, magkakapatid? Parang sabi niyo ba, baka maging kamag-anak incorporated ng Senate? Ganun naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano na? Magtito. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying it's... So do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang magdesisyon? Do you think makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil? Because, ang gagawa ng batas na yan, yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na nasa merong sariling dynasty, sila rin natatamaan. So, sino ang gagawa ng batas na yan? So, malabong makakaroon tayo ng enabling law? Malabo. Sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala man akong dynasty. Pwede. Pag ako nag-file, makalusot kaya yung batas na yan. Let's be frank about it. Let's be practical about it. Sa House, sa lower house, sino pwede mag-file yan? Yung mga Makabayan Black. Kasi wala man sa dynasty, di ba? And do you think makalusot yan sa House of Representatives kapag pinahal yung anti-dynasty bill na yan? Oh, let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Pero ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dahil wala kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dynasty. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara as mayor. Para iba na naman tumakbo. Maganda yan. Malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh gusto ng taong bayan na
si Mayor Inday Sara ang gusto lang maging mayor. So, yun, nanalo. Sa Senado. Oh. Bakit nanalo palagi ang mga bilyar? Dahil maganda ang track record. Oh, bakit nanalo ang mga Estrada? Oh, maganda ang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. That's the leaders that we need for this country. Considering sa tigas ng ulo ng Pilipino, pag leader ka na wala kang bayag, hindi ka sasantuhin dito sa Pilipinas. Kailangan may bayag ka para, it has been proven by former President Duterte. Ultimo yung tambay na nakatambay dyan sa labas ng barangay na nakahubad. Oh, wala na naghubad, naka-t-shirt na lahat. Dahil nga, takot sila sa Pangulo. So, we need those kinds of leader. Okay, Mian? Sir, you said yung pagtakbo ng mag-aamang Duterte, para sa inyo masaya kayo, hindi na kayo Lone Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Hindi ba pwedeng mamili lang ng isa na mamanokin, sir? Well, para sa akin, kung hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung may mga katok na sigipayan ng COC every election, yung mga nuisance candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya yung mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas. Mapipigilan mo yan? So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan. Sir, kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. 3 Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sino gusto lang yung i-elect. Ha? but for you, sir, you don't think 3 Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me? Yes. Okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, bakit ka naman natutumat sa Porque Duterte? Natutumat ka, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumat. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumat. Yung dalawang, hindi ka natutumat. Kung dapat, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Porque Duterte, at nagiging 3, too much na. Di ba? So, dapat hanggang 2 lang, sir. Ha? Dapat hanggang 2. More than 2, that's too much na. Okay din sa inyo kahit 3. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo, hindi, tatakbo, mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo, sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na 3 Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O seryosohin ba to, tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ha? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP pagdating sa mga kapatid niya. Hindi yan nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwedeng patakbuhin. O 2 na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sinabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her. Sir, do you see, isa na lang sa akin, sir, do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP Laban syempre, on the rise of PBBM kasi nagtalunan papunta sa kanila. And humina po yung partido nyo. Anong epekto ng 3 Duterteng tatakbo with former president po leading PDP Laban? Kawawa naman pala kung may
pagtingin mo sa akin ngayon, assist na pala ako ngayon. Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon. Kasi kaming dalawa na lang naiwan eh. Ay, Rising from the Sir, dalawa na lang. Nagpaalam na, Ay, Senator mga tatlo pa Tolentino. rin. O apat. Sir, Ay, nagpaalam apat. na. Hindi pa si Ruben Hood Padilla, di ba? Si Padilla. Ito, sir, nagpaalam na. Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist now. Dalawa kaming dalawang nasa pinipilaban, sigurado. So, hindi na, si Majority Leader Tolentino, sir. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, pero I cannot speak for in behalf of himself. No. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming dalawa ni Senator Bongo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawing kampanya. Yun nga, so lalakas ba ulit yung PDP laban? Yung tanong pala. Sorry, hindi kita nasagot sa tanong. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So, babangon uli ang PDP laban. Not from the ashes, but from the tomb. Okay, teka. Daniel. Angat uli yan. Daniel and then Mav. And then Raymond. May ayaran ko yung idea, sir, kung tatlong Duterte yung tatakbo sa Senado, sino naman yung may iwan sa Davao? Mayor. Baka yung vice mayor nila ngayon. Yung vice mayor. And then, sir? Seryoso ba Baka yun? yung vice mayor ngayon. Kung decidido silang tatlo, sino pang appoint nila? Sino? Si Kitty. Ha? Kitty. Uy, minor de edad pa yun. Si Kitty, anak ni... hindi na minor. Huwag natin mag-speculate. Masyado malalim na yung speculation natin eh. Hanggang sa Davao City, umabot na tayo doon. Pero sir, seryoso ba yun? 2028, tatakbong presidente si Baste at hindi si BP Sara? Everything is possible. Napapag-usapan na yan talaga. Hindi naman napag-usapan. Pero posible mangyari yan kasi wala namang prohibition sa kanya eh. Kung tutakbo siya. Why Baste not BP Sara, sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si BP Sara? I don't know. We have to ask them. Dahil kailangan may... Sabi niyo nga kailangan may ano... We have to ask leader. them. Hindi ko basta. Okay, Mav, and then Raymond, and then Malu. Sir, sorry kasi sabi niyo lang po kayo pa lang ni SBG ang nag-usap. Di ba sir, di ba kung saan pupunta yung majority, doon susunod yung tatlo, sabi niyo. Hindi po siya applicable sa election. Pagdating dito ngayon, may mga mahirap, crucial decisions na gagawin yung bawat senador eh. Lalo pag re-electionist ka. So, maintindihan natin kung anong decision ng kasamahan mo, kung anong kanyang plano. So, we have to understand each and every one of us dahil crucial yan for our continued survival dito sa Senado. So, if you want to survive, you have to make your own plans. You implement your own plans. So, ganun yun.